Tila may liwanag ng natatanaw ang mga hog racers sa Pilipinas. Ito po ay dahil sa wakas, nagsimula na ang unang pagbabakuna kontra African Swine Fever o ASF sa mga alagang baboy sa Lobo, Batangas. Ayon sa Department of Agriculture o DA, 10,000 doses po ng ASF vaccines ang dumating sa bansa galing ng Vietnam at halos 50 mga baboy sa 2 hog backyard farm sa Batangas ang kanilang nabakunahan na ngayong araw. Subalit, nilinaw naman ni DA ASEC Dante Palabrica na hindi na pwedeng araw-arawin kaagad ang pagbabakuna dahil sa kailangan nilang sundin ang protokol para maging maayos ang monitoring at resulta ng ASF vaccination. Kabilang po sa protocols na ito ay ang kukunang muli ng blood samples sa mga nabakunahang baboy matapos ang 14 na araw nang sa gayon ay matiyak na epektibo nga talaga ang bakuna. At pag nabakunahan na po ang mga baboy, ay magpo-produce ang mga ito ng antibodies at magkakaroon na ang mga ito ng panlaban sa ASF. Subalit, ang mga babakunahan lamang nila ay ang mga baboy na malulusog, negatibo sa ASF, and at least 4 weeks or older at same age group sa iisang farm. Ito ay upang tuluyang mapababa ang infection pressure sa mga baboy na hindi matamaan ng sakit at hindi kumalat ang ASF virus sa ibang bayan. Meron kasi tayong sinusunod na protocol dyan. Ang mangyayari ngayon, pupuntahan na ngayon ng munisipyo yung mga area na pwede magpakuna at itatala at checken kung wala itong sakit na makita kung meron siyang pinroduce na antibody. Ibig sabihin ay gumana yung bakuna. Sinabi rin ng DA na may 150,000 ASF vaccines ang darating pa sa Pilipinas. Anila, naisakatuparan na ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ikatlong State of the Nation address sa SONA na kaagad na simula ng pagbabakuna. Matatanda ang pinagdapa ng ASF ang backyard hog industry ng Pilipinas. Sa tali po ng Bureau of Animal Industry o BAI noong August 8, ang sakit na ito ay kumalat sa 11 rehiyon, 22 probinsya at 64 na mga munisipyo ang apektado ng ASF. Sinasabing ang re-emergence ng ASF sa ilang lugar sa Pilipinas ay nagresulta sa mga pagkalugi ng hog farmers na tinatayang nasa 50 million pesos ngayong taon. Ano nga po ba itong sakit na African Swine Fever or ASF at gaano ba kahalaga na mapigilan ang pagkalat nito sa Pilipinas? Ayon po sa World Health Organization for Animal Health, ang ASF ay isang nakakahawang hemorrhagic disease sa mga baboy. Ang mortality rate nito ay 100% at sinasabing isa itong krisis ng pork industry business. Walang banta ang ASF sa kalusugan naman ng mga tao dahil hindi naman na ipapasa ng mga baboy ang ASF virus sa mga tao. Gayunpaman ay kumakalat ang sakit na ito, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa mga karatig bansa natin. Sa Situation Map Update na inilabas ng Food and Agriculture Organization ng United Nations para sa nakalipas na 10 linggo, makikita na nagkaroon ng ASF outbreak sa Bhutan, Nepal, Korea, Myanmar, Thailand, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Indonesia at maging sa Papua New Guinea. Ang mga baboy sa mga nasabing lugar ay nakitaan ng mga sintomas ng ASF at ilan po sa mga sintomas na ito ay mataas na lagnat, namumula o nagkakapasa ang balat ng baboy, diarrhea, lumalaking spleen, pagsusuka, ubo. Ang mga baboy na ito ay nahihirapang huminga, nagdurugo ang kanilang mga ilong, nanginginig, namamatay ang baboy sa loob ng 2 hanggang 10 araw at susundan po ito ng pagkamatay ng lahat ng mga alagang baboy sa backyard farm. Ibig sabihin lamang ito ay kumalat na ang sakit na ASF sa buong lugar. Ang ASF disease ay kumakalat sa pamamagitan ng contact ng isang malinis na alagang baboy na may sakit o sa may sakit
sakit na baboy o kahit infected meat, maruming kitchen food waste na pinapakain sa hayop, maaari ring magkasakit ng ASF ang mga alagang baboy kung makakasalamuha po nito ng isang tao na may contaminated pala na kasuotan. Pwede rin kumalat ang ASF kung ang ibinaong infected animals ay mahalukay ng dahil sa matinding ulan o mga pagbaha. Kaya nga upang maiwasan ang pagkalat ng ASF sa Pilipinas ay kaagad na hinigpitan ng DA at BAI ang mga checkpoints sa iba't ibang lugar kagaya po ng Metro Manila. Dito ay may mga nahuli sila mga drivers na may mga peking papeles. Naku, at ang masakla pa po, ang mga karne ng baboy na kanilang binabiyahe ay nagpositibo sa ASF. Kaya panawagan ng DA sa publiko, siguraduhing malinis ang mga karne ng baboy na binibili sa palengke. Huwag bumili ng mga karneng may amoy na o mabaho. Iwasang bumili ng nangingitim na karne ng baboy dahil ibig sabihin nito ay marumi dahil namuuna ang dugo nito o posibleng double dead. Dapat pink o pinkish ang kulay ng karneng bibilhin, anila. Para masigurong safe, dapat may stamp o tatak na nasuri at pumasa ito sa meat inspectors. Kaya friendly reminder po, bukod sa meat inspection certification stamp, dapat may certificate of meat inspection din ang nagtitinda ng karne ng mga baboy. Dahil hindi pwedeng lumabas ang isang karne nang walang stamp. Ito po kasi ang katunayan na malinis at disease-free meat ang karneng ibinebenta sa merkado. Nagpatupad din ng ibang panukala ang gobyerno ng Pilipinas upang tuluyang masupil ang ASF outbreak sa bansa. Ilan sa mga ito ay ang pagpapalawig ng reduced tariff rates ng imported pork, national zoning plan, vaccination na sinimulan na ngayong araw. Biosecurity measures sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga hog raisers kung paano maiiwasang magkasakit ng ASF ang kailang mga halagang hayop. Halimbawa nito ay tamang disinfections, pakikipag-ugnayan sa mga local government units o LGUs para sa checkpoints at vaccination drives, quarantine para huwag nang kumalat ang ASF disease sa ibang lugar. Meat inspections para tiyaking ligtas at malinis ang kinakaing karne ng publiko. Disease monitoring ng DA at BAI at pagkal sa mga hayop na may sakit kung positibo na po ang mga ito sa ASF. Nanawagan naman ang mga otoridad sa publiko na kaagad magsumbong sa City Veterinary, Meat Inspectors, BAI at maging sa DA kung sakaling makabili ng karneng may ASF inspection o infection o makasumpong ng mga alagang baboy na may sakit. Ang mga nasabing panukala ng gobyerno ng Pilipinas ang siyang mga katunayan na nagsisikap itong gumawa ng mga paraan upang matulungan ang bawat pamilyang Pilipino at masigurong protektado ang kalusugan ng bawat isa laban sa banta ng ASF disease.